Isang earth-shaking na decision ang nilabas ng ating Korte Suprema noong Martes. Ito ang pagkilala bilang magkatuwang na may-ari, yung mga nagsasama na pareho ang kasarian. And sabi ng ating Korte Suprema, naaayon naman sa Article 149 of the Family Code itong patakaran na ito. And dito ang isang kaso, nagsama ang dalawang babae bilang magkarelasyon, no? Medyo matagal-tagal silang may relasyon, and actually they live as husband and wife, and along the way they bought property. Bumili sila ng house and lot. At napagkasundo nila na para simple lang yung transaksyon, ipangalan lang sa isa para madali yung pagproseso ng transaksyon sa utang nila sa bangko, sa BIR, sa Register of Deeds. Unfortunately, wala nga forever, nagkahiwalay itong dalawang mag-irog na babaeng ito. At nung nagkahiwalay sila, mainam naman ang usapan, hati sila. Pero nung nagkonsulta siguro yung isa sa abogado, sabi, nasa pangalan mo naman, di sa'yo yan. So, ang ginawa niya, ayaw na niyang ibigay yung share ng kanyang former partner. At ang principal issue dito pag ba same sex ang nagkarelasyon, dahil normally male-female lang ang alam nating may relasyon protected by the family code, pwede rin ba silang i-recognize na co-owner ng property na yan? And sinabi dito na in fairness and for purposes of equity, no? Dapat kung ano ang napag-usapan, kung 50-50 ang napag-usapan, ay yun ay sundin. Dahil kahit papaano may kontribusyon yung bawat partner doon sa pag-invest, sa pagbili ng lupa. So, this is a precedent. Ito ngayon ay isang forward move para sa karapatan ng ating mga persons engaged in same-sex relationship. At even si Justice Leonen, sinabi niya, to be different is not to be abnormal. So sa ngayon, ang pananaw natin, abnormal dati yung magkarelasyon na the same sex, but now, ang trend is hindi na siya normal and acceptable sa norm ng ating society.